Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. OFW, patay, inatake sa puso. Habang naglalakad galing sa trabaho, pobreng pamilya, humingi na sa klolo. Dumulog sa Kilos Pronto. Dako ho tayo dito. Itong malaki pong problema ho to ng isa pong kaanak, ng isa po nating OFW dyan po sa Abu Dhabi, Saudi Arabia. Dahil po, United Arab Emirates to, Abu Dhabi, no? Dahil po, nandito po ngayon si Mark Generalo, dahil po yung kanya pong ina ay namatay po sa Abu Dhabi. Ang cause of death daw ho ay heart attack. Matanong nga natin kay Mark, ano ba nangyari sa nanay mo? Kasi Paano ba? ganito po sir, naglalakad po siya, papasok po ng trabaho. May mga, ano po, yung mga concerned citizens din po na nakakita sa kanya na nahimatay nga po sa kalsada. Habang naglalakad. Ngayon po, sinugod po sa ospital doon. Tapos po, diretso po, comatose po. Okay. Tapos, sir, after 7 days na nakoma, bumigay na po. So, kailan yung nangyari yung ganyang pagkamatay? November 15 po yung November 15. date niya, sir. So, ano na ngayon? Halos mag-10 taon na. 10 araw. Yes, sir. Okay. So, ang gusto mo ngayon, Mark, kailangan nyo nang pauwiin yung, yung kanyang mga labi. Yes, sir. Meron ka na bang nalapitan mula sa ating gobyerno, mula sa DFA? At Sa OWA? DFA lang po, nagpasa po ako ng requirements para sa sign of acceptance daw po yun. Para sa yung tatay ko po nagpirma doon. Oo. Tapos sa OWA po, sabi ng OWA, expire na daw po yung registration. Okay. Baka wala daw po makuha. Ano bang estado ng nanay mo? Anong trabaho doon? Yung katatapos ng kontrata niya po nung June, edi ngayon po, bali naging TNT na po siya. Okay. Nagra-racket-racket na lang po siya kasi wala pa po siyang wala pa po siyang nahanapang bagong kontraktor. So alam ninyo na nag-expire na yung kontrata niya at siya'y, ano ba ibig sabihin TNT? Tagot siya na tago doon. So ano niyan, wala siyang mga papeles na na ngayon? Ano lang po, bago lang po kasi na-expire yung niya Bali, June lang po. Okay. Kausapin natin ang DFA ngayon na Mark. Nasa linya ho ang tagapagsalita ho ng Department of Foreign Affairs. Walang iba kundi si Assistant Secretary Charles Jose. Asek Jose, magandang gabi po. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto sa UNTV po tayo live. Good evening po sa inyo, pakinig. Opo. Nandito po ngayon si Mark po dahil po humihingi po siya ng tulong po sa Kilos Pronto dahil gusto daw ho nilang maiuwi ho ang mga labi ho ng kanyang nanay na namatay ho dyan po sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Anong pwede ho natin ma-extend na tulong po, Asek? Hindi po ako familiar sa lahat po ng detalye ng case, no? So, Opo. yung nature ng pagkamatay, ng status. So, Oho. magagawa ko po yan ay pinyayahan, no, ng kamag-anak na pumunta po sa DFA, no? Pwede Okay. po pumunta sa opisina ko. Opo. At sasama po namin sila sa aming action office, no? Oho. Sa Mandan Workers Affairs. At para po ma-update sila ng case officer po ano po Opo. status ng case Opo. ng kanyang mother. Dahil Asek, namatay ho ang kanyang nanay noong November 15 and umabot na siguro ito ng more than 10 days. Gaano katagal po ba, in your experience po Asek, gaano po ba katagal ang proseso kapag nai-repatriate po ang ito pong tulad nitong mga cadaver po? Depende pa doon sa case kung suspicious po yung circumstances at kailangan po ng police investigation. Okay. Medyo natatagalan po yan hanggang sa matapos po yung police report, no? Ngayon, kung natural cause naman po yung pagkamatay, mas madali po yan. Pero hindi po lahat kasi ng mga papeles ay nanggagaling sa MT o consulate, no? Yung mga papeles na nanggagaling sa host government, Yes. ayun po, wala na po tayong control doon, no? So, depende na po yan kung gano'ng kabilis po mailalabas Yes. ng host government yung mga kinakailangan papeles. Oho. At ang binanggit to ni Marco dito, namatay ho kanyang nanay ho,
dahil po sa complication po, dahil nagka-heart attack ko to, na comatose po, eventually ho, nabawian na po ng buhay. So most likely, ito'y natural death lamang po. So wala hong dapat pong patagalin pa itong investigation po ng Abu Dhabi. So most likely ho, makakatulong po ang DFA po dito, sir. Definitely po, no, kung natural cause po yung death Yes. at wala silang suspicion na may Foul foul play, play, yeah. at hindi na po kailangan ng autopsy, mas mapapabilis po yan. Okay. Asek, papupuntahin mo namin si Mark po dyan, kasama ko kanyang mga kamag-anak para matulungan ho natin mula po sa inyo pong kagawaran po. DFA, sa DFA po. Asek, thank you so much po, sir. Wala nga naman po. Thank you. Salamat po. Si Asek Charles Jose po yan ng DFA. Yun, Mark. Sasamahan ka ng team namin ng Kilos Pronto para puntahan ng DFA at sa opisina ni Asek Charles Yes, Jose. sir. Thank you so Thank you, much. sir. At nakikiramay kami. Thank you po, sir. Yung ibang nakikinig sa atin, nanonood Lex, matututo kasi, sinabi ka kanina ni Charles Jose, kapag yung cause ay natural death, Yeah. hindi ganun kahirap or depende rin sa proseso ng bansa ng pinanggalingan yan, ng patay. Abu Dhabi. Pero kapag ito'y may, sabi nga, medyo May foul play. may foul play, dito natatagalan, which is kalimitan, mga ganong klaseng reklamo dito kasi heart attack to Yeah. kaya natural. So Natural. mag-aantay na lang tayo dyan. Makakatulong yun si Charles Jose. Yeah. Okay.